Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na nyo napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Monday. First Monday ng December, kasi December to na ngayon, 2024. Merry Christmas po! Dahil Pasko na yan, December na talaga eh. Lalo na ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, hindi man o iba man ang oras, araw sa kanila, kasama natin. Kamusta na po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Muli tayo magsama-sama sa mga balitang totoo at mga nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially sa kaganapan sa Office of the President. Okay? Pinailawan na, eto na yon. Ilaw ng Pasko, ang Christmas tree sa Malacanang. Kagabi para ho sa opisyal na simula ng selebrasyon ng Pasko ngayong taon. Sa annual Christmas tree lighting po sa Malacanang kagabi, binigyan din po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kabilaan niya ng kinakaharap na pagsubok sa buhay, ang bawat Pilipino ay karapat-dapat pa rin ipagdiwang po ang Kapaskuhan. Kaugnay nito, pinalahanan rin ng Pangulo ang mga Pilipino ang kahalagahan din po ng malasakit, pagkakaisa ngayong Pasko sa magitan po ng pag-alaala at pagtulong sa mga biktima ng bagyo at sunog. Ayan, kasi mayroong malaking sunog sa Maynila noong isang araw, maraming nawalan ng bahay. Magpapasko pa naman, paano ba yan? So ayan po nasaksihan natin kagabi yan, masaya at simple lang, pero ang simbolo ng Christmas tree at ng Pasko ay pinaramdam na po ng Office of the President. Ayan. Noong Sabado nga po ay personal na binisita at kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Noong nakaraang linggo, 10,000 pesos financial assistance sa kada pamilya ang inaabot po binigay ng pamahalaan sa bawat pamilyang ang pong nasunugan. Sa nasabing pamamahagi ay kasabay ng pagbisita rin ni Pangulong Marcos Jr. sa mga evacuees na sa Delpan Evacuation Center at sa Rosauro Almario Elementary School, kung saan sa kanyang personal na kinumusta rin ang sitwasyon ng mga residente. Bukod sa mga pinansyal na ayuda, nagbigay din po ng food pack, sleeping mats at saka blankets, kasama pa rin para ho sa 2,100 2001 na pamilya na naapektuhan nga po ng sunog. Pinaabot naman po ng mga residente ng Isla Puting Bato ang kanilang pasasalamat sa Pangulo at sa pamahalaan para sa tulong na pinaabot ng sa kanila nung nakaraang Sabado. Tiniyak naman po ng Pangulo na sisikapin ng pamahalaan na makauwi sa kanilang mga tahanan ang mga naging biktima sa nagdaang sunog bago magpasko. Ayan, may ayuda na, may pagkain, may pera, at sisikapin daw pong makabalik sila sa kanilang dating tinitirahan. Kasama dyan si Mayor Hani Lacuna dahil siya ang mayor ng City of Manila. Dyan po sa pamamahaging yan. Tama-tama, Sabado, Bonifacio Day. Di ba? Yun naman yun eh. Holiday talaga. Kaya lang natapat ng Sabado. Tuloy ang ating mga balita. Kumalat ang text message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay umano ng panawagan na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Pangulong Marcos Jr. para kay Pangulong Marcos Jr. nga po, hindi naman anya umano makakaangat sa pamumuhay ng mga Pilipino ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero idiin lang natin ang sabi ng Pangulo, kanyang opinion yan. Hindi ibig sabihin yan, kanyang pinanghihimasukan ang trabaho ng Kongreso at Senado. Para lang malinaw, kasi alam nyo, pagka po hindi nyo naintindihan yung opinion, iba ang opinion, iba yung idea, iba rin yung kautusan. Magkakaiba yon. Pag iniutos, medyo may problema yon. Dahil baka maapektuhan ng separation of power. Yung executive at saka legislator. Pero ang kanyang sinasabi, opinion lang. So, ibig sabihin, kung meron pa rin magpapile, ay hindi pipigilan. Yun ang malinaw, Kung merong gustong mag-file at meron silang sapat na basihan sa impeachment laban sa Vice President, hindi yan pipigilan. Okay? Nasa inyo yan. May proseso kasi. Kaya, opinion lang. Para malinaw kasi yung iba
Sinasabi, nakikialam na sa trabaho ng Kongreso. Ayun yung basahin, yun yung tingnan kung anong pinanghuhugutan. Yan ang purpose nitong Mike Abe Live, hindi lang balita. Ating ipinapaliwanag ang mga implication para nagkakaintindihan. Hindi ba? Okay, hindi naman nagmamagaling. Ito ay sarili kong diskarte at walang kinalaman ng Malacanang sa aking opinion at interpretation sa mga nangyayari. Ganun lang po kasimple yun. Paghaharap o pagpapaharap ng NBI, National Bureau of Investigation, kay Vice President Sara Duterte, iniurong sa ika-11 ng Disyembre. Matapos ito nga pong mabigong humarap noong Biyernes. Kaugnay ng balitang ito, okay, itong balita, legal counsel daw ni Vice President Sara Duterte, nagpadala ng paliwanag at hindi niya sa pagdalo ng pangalawang Pangulo o sa NBI. Sa sulat na ibinigay ni Attorney Paul Lawrence, Attorney Lim, ay pinaliwanag nito na late daw nilang nalaman ng Office of the Vice President ang cancellation ng hearing, tituloy na muna ko, ng Kongreso, na siya niyang naging dahilan ng hindi nito pagharap sa NBI. Samantala, Vice President Sara Duterte humirit daw sa NBI na maibigay niya ng advance. Parang bonus Advance ang itinatanong sa kanya o itatanong sa kanya. Pero ayon kay NBI Director Santiago, hindi nila mapagbibigyan ang kahilingan nito. Nakakaubo naman yung balitang yan. Para bang parang party? Tatanong mo kung yung advance, para pag inibitahan ka, ano yon? Sabihin mo sa akin kung ano yung invitation mo. Ano ba ito? Birthday party? O ito ba ay wedding anniversary? Parang ganon. Sabihin mo sa akin kung anong purpose niyan. Kaya ka nga pinapatawag kasi nagmura ka. Kasi pinagbantaan mo ang buhay ng Pangulo, First Lady at saka ng Speaker. Di ba yun lang yun? Bakit kailangan mong itanong kung ano yung ipadala sa iyong advance question? Ano yun? Kaya nangangating lalamunan ko sa iyo Kala ko abogado ka, Vice President. Ang summon ay pagkakataong ibinibigay sa iyo ng mga otoridad para ikaw ay humarap sa kanilang gustong itanong at imbestigasyon. Hindi lang naman tanong yan imbestigasyon. Di ba? Ba't gusto mong malaman kung ano itatanong sa iyo? Ay, hilig ka sa script kasi. Yan ba yung mga galawang inyo sinusuportahan? Kaya hindi kayo dumadami. Sa halip, kumuunti pa kayo. Kasi naman nakakatawa. Salamat kayo, nangangatin lalamunan ko ngayon. Kung hindi, di marami pa kayong maririnig sa akin. 8 minuto, makaraan po ang alas 9 ng umaga. Paskong Pasko, Merry Christmas. Sa Office of the Vice President, magbago na kayo. Magbago na kayo. House Committee on Good Government and Public Accountability, o mas kilalang Blue Ribbon. Naglabas na, Blue Ribbon Committee. Naglabas na po ng release order para kay Attorney Laika. Laika pala ang kanyang tawag sa kanya pala, Laika. So Laika Kaya Laika Lopez. Ayan. Ibig sabihin nito, nakalaya na nga po ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Kapag sinailalim na nga po siya sa tinatawag na medical examination, nilabas din ng komite ang kautusan noong pang Sabado, November 30. Kasabay nga niya ng pagkakapaso. Ayan, tapos na kasi yung 5 days contempt order na ipinataw sa opisyal. 2 5 days yan, kaya naka 10 days. So yung iba kasi, pinalabas na naman ng mga sinungaling vlogger nila, natakot daw yung Kongreso, kaya inilabas si Atty. Lopez. Di ba makita mong panlilin lang yan? Kaya sa pinakawalan, kasi tapos na yung contempt order. Nag-expired na yung 5 days. O, di, pinakawalan na. O, di, si Senador Bato, matutulog pa ba sa veterans? Naawa naman ako dito sa senador na ito. Akalain mo, para lang ma-justify na nagbabantay kay Atty. Lopez. Nagpakumpay na rin sa veterans. Senador naman, ang babaw naman yan. Akala ko i-deny niya, pero hindi. Inamin, sabi ni Senador Bato, hindi, nagpakumpay ako dito. Kasi meron din ako naramdaman, nagpa-check up ako rito, kaya dito ako natutulog. Parang inamin mo talagang caretaker ka ni, caregiver ka ni Atty. Lopez. Bakit gano'n? Mga senador ka Trabaho ba ng senador maging caregiver ng isang abogada? Talaga, Kamusta ng kalusugan mo, Senador Bato? May nararamdaman ka pa?
Kasi habang nandun si Atty. Lopez sa veterans, meron ka rin nararamdaman kaya nagpa-check up ka at nagpa-confine ka. Ngayon, meron ng release order ang Kongreso kay Atty. Laika Lopez. Kamusta naman ang kalusugan mo at General Bato o Senador Bato? Magaling ka na rin o nakakumpine ka rin pa ba? Nakakumpine ka pa rin? Abay, sana gumaling po kayo. Hangad ng Mike Abby Opinion at Mike Abby Live na kayo gumaling sa lalong madaling panahon, Senador Bato de la Rosa. Natatawa talaga ako sa mga drama ng mga ito. Tinalo pa niyo yung mga taga-showbiz. O yung mga taga-showbiz, gumalaw-galaw kayo ha. Natatabunan kayo ng grupong ito. Ang gagaling magdrama nitong grupong ito. Pag itong ginawang pelikula ang buhay ng mga ito, ang kikita lang dyan, ang manunood lang yan, DDS lang. Sabay ganon. Si J. Magdagala, may report muna, Radyo Pilipinas, ating pakinggan, pagtataguyod sa karapatang pantao na nanatiling prioridad ay salamat ng AFP o ng Philippine Military. Narito ang live report. Partner, nananatili ang pangako ng Armed Forces of the Philippines sa pagsusulong ng karapatang-pantao sa lahat ng misyon at operasyong gagawin nito. Yan ang binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ngayong araw, kasabay ng pagunita ng Human Rights Consciousness Week. Sa kanyang mensahe sa flag raising ceremony na isinagawa sa Campo Aguinaldo ngayong araw, binigyan diin ni Browner, nakakambal na ng kanilang pagtupad sa mandato ang pagtataguyod sa karapatang-pantao. Magsisilbihan niyang paalala ito sa lahat ng mga sundalo na maging tagapagbantay ng saligang batas at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ginugunita ang National Human Rights Consciousness Week tuwing Disyembre 4 hanggang 10 ng bawat taon. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating sandatahang lakas, mabuhay ang ating military, mabuhay ang ating kapulisan, mabuhay ang ating NBI at lahat ng mga law enforcement agency sa bansa. Antabayan lang po ninyo dahil mamimigay yata ng ayuda si Pangulong Marcos maya-maya dyan po sa may Muntinlupa sa ating mga kabataan doon. Sinadya ng ating Pangulo mamaya. Antabayan lang po ninyo kung ano po yan. Okay? Mamimigay po ng ayuda ang ating Pangulo dyan sa may area ng Muntinlupa at hopefully makahabol bago matapos ang ating program ngayong umaga. Noong isang araw po ay pinangunahan daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agrarian Reform at ng Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III ang pagkakaloob po ng sa may 11,497 Certificate of Condonation. At inirelease na nga po ang mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries. Wow, galing yan. Gandang balita nito. May sariling lupa na sila. Na sumasakla ho sa 1 million ba ito? 1.8 million ba ito? 1,872,700, ang tawag ba yan? 398, parang sumobra yata yung numero. Parang kulang sa bonus sa sumulat nito o baka nasobrahan sa bonus. Biro lang mga partner ha. Alagay ko nasobrahan sa bonus kaya ang dami yung numero. Hektarya ng lupa sa Lucena City. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim niya na suportado niya ang tinatawag na parcelization of land for individual titles. Nga po, project. Layunin po ng DAR, Department of Agrarian Reform, na ipamahagi daw po sa mga individual ang land title sa Agrarian Reform beneficiaries nga po para mahati-hati ang Collective Certificate of Land Ownership Award. Ayun. Pinasalamatan po ng Pangulo ang World Bank dahil nga ho sa pakipagtulungan sa Department of Agrarian Reform sa pagpapatupad po ng proyekto SPLIT. Namahagi din ang Pangulo ng merong 15 electronics titles, e-titles sa ilalim naman ng Project SPLIT na binubuo ng 15 agrarian reform beneficiaries mula po sa Buenavista, Quezon. Province nga po yan na sumasaklaw po sa 30,864 na hektarya. Wow! Talagang, mabuti na lang. Pati yung mga kinuha ng Pogo, pati yung kinuha ng mga fake Pilipino na Chinese national, ipamigay na rin natin yan. Kaya lang, may nakatayong mga building at saka kondo building at saka mansion, paano kaya? Di ba? Dito sa Luzon, maraming libu-libong hektarya na kinuha ng mga fake Pilipino sa magitan ng mga tiwaling, mga local executive. Yan ang lumabas doon sa quad hearing May mga mayor na tinatanong lang kung bakit nabinta yung mga property. Biglang, nahihilo na po ako, sir. Masama ng pakiramdam po. Alam nyo, kapag sa mga hearing,
at hindi nagsabi ng totoo, talagang lalagnating kayo. Talagang madidepress kayo. Kaya kanyo mapapansin, maraming humaharap sa public hearing sa Kongreso at Senado, kahit kasing lakas ng kalabaw at ng elepante bago mag-hearing, bago matapos ang hearing, lupaypay, nahihilo, nai-stress, tumataas ang bad cholesterol at saka yung good blood. Nagiging bad blood. Kasi nagsisinungaling kayo. Magsabi kayo ng totoo, siguradong mananatili yung kasinlakas ng kalabaw, kasinlakas ng elepante, kung hindi ka nagsisinungaling. Pag nagsinungaling kayo, mahihilo-helo-helo ka talaga. Ay mga bata, maging aral ito, bawal magsinungaling. Nakakahilo at napipilitang gumamit ng wheelchair kapag ka nagsisinungaling. Yan po yung aking observation. 16 na minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Magbabalik pa ang mga balita. Siyempre, dito po sa Mike Abi Live. Balikan na natin ang ating mga balita. Binisita nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalong nakatalaga sa Southern Luzon Command, SOLCOM, noong Biyernes. Pinapurihan po at pinasalamatan ng Pangulo ang mga sundalo sa kanilang mga walang patid na pagtalima sa tungkulin. Ayan, okay. Ibig sabihin ay nanatili sa chain of command at saka sa Commander-in-Chief, sa ating Pangulo. Yan po yung Commander-in-Chief. Okay? Pero relax lang ho tayo at ang ating mga sundalo ay mga professional, ang ating kapulisan, kaya hindi pwedeng ma-recruit yan sa may mga personal and political interest lang. Lalo na yung personal interest. Nako, mahirap po yun. Hindi pwedeng sumalo dyan at sumali ang mga matitinong mamamayan, lalo na ang mga sundalo. Diba? Yun naman talaga Magpapadala daw po ng supena ang National Bureau of Investigation o NBI sa mga dumalo sa Zoom video ni Vice President Sara Duterte habang nagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NBI Director Jaime Santiago, sa kabuang 20 ang mga nasa Zoom video ni Vice President Duterte, pero nasa 10 hanggang 12 lamang anya ang padadalhan o pinadalhan ng supena. Partikular na nga po ang mga nakilahok at nakita sa video na nagtatanong kaugnay nito. Muli naman daw po nilinaw ng Director ng NBI na authentic at hindi AI, okay? Hindi fake, okay? Ang naturang video at inatasan na ang Zoom at kasama na dito yung yung Facebook na ipresenta nga po ang nasabing video. Nadinig ko yung press conference na isang araw kompleto. Totoo yan. Yung mga nagtanong, kasi nga ho parang scripted yung press conference. Lalo na yung babaeng nagtanong, anong gagawin po ninyo? Anong plano po ninyo? Magulo na po ang ating bansa, ganito. Grabe naman tanong yan. Walang kaalam-alam sa journalism at saka mass communication. Talagang nagpuprovoke kayo. Kaya sige, Director, kasuhan mo, pakulong mo rin yung mga yan. Maraming may mga vlogger na pasaway. Ako, vlogger din ako. Political vlogger din po ako. By the way, meron akong Mike Abi Opinions at meron akong MA Pinoy TV. Dalawa yung channel ko, pero makinig kayo doon. Alam ko ang ginagawa ko. I know my job. Hindi po tayo nagpuprovoke. Pero itong mga DDS vlogger, gustong-gusto ng kakagulo ang bansa. Talaga hong kailangan silang mapanagot dahil kahit sino pa kayo, no one is above the law. At ito yung matindi. Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, kahit wala kang alam sa batas, hindi pwedeng katuwiran yon. May pananagutan pa rin kayo o kung para maintindihan, meron kayong accountability. Good luck na lang at sana pati yung nasa abroad, lahat ng mga pasaway dapat panagutin, ipakita ng ating gobyerno ang batas. Hindi pwedeng palakasan, hindi pwedeng kung sino-sino kayo. Kailangan managot kayo, maging magandang halimbawa ang ating gobyerno sa pagpapairal ng rule of law. Kaya magabuti nga, rule of law Ang ginawa nung nakaraan, puro tukhang di ba? Ay itong ating administrasyon, rumirespeto sa karapatang pantao. Kaya pinapairal ang batas at nagkakaroon din ng due process. Ayan, okay? Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, nilinaw na hindi political motivated nga po. Ibig sabihin, walang isyong pampolitika ang mga kasong isinampa ng PNP laban kay Vice President Sara Duterte. At iba pa dito, iba pa nito,
Ito anya'y mandato anya ng PNP na ipatupad ang batas na walang pinapaboran. Paliwanag pa nito ang pagsasampa ng mga kaso laban sa sinumang individual o anumang mga katayuan or kinabibilangan ng mga political ay tungkulin ng pulis alinsunod sa konstitusyon at sambayanang Pilipino. Muli pong ring idiniin niya na pinagtibay ang commitment nga daw ng PNP ng pangalagaan ang karapatan ng mamamayan habang tinitiyak din na mabibigyan ng patas na hustisya. Yan po yung pagpapail ng kaso sa Prosecutor's Office ng Quezon City. Maidagdag ko lang kasi yun ang issue dyan eh. Hindi lang nabanggit doon. Nag-file po ang Quezon City Police Department ng assault, kasong kriminal, laban kay Sara Duterte at kanyang kasamahan. Ito po yung nangyari doon sa palipat-lipat sa ospital ni Atty. Lopez, sa Veteran Hospital, de la St. Luke's, kung ano-ano, at yun hong mga pagmumura. At sinabihan pa niyang bakla daw yung mga pulis. Bakla ka ba? Sabi ni Sara Duterte doon sa mga pulis. Ay samantalang naka-uniform yung pulis, hindi man lang nirespeto. Kaya tuloy nagalit yung mga grupo ng LGBT. Sabi niya, binabastos daw yung kailang hanay kasi hindi ibig sabihin gano'n ang kailang pagkatao. Sasabihin, bakla ba yung pulis? Di ba? Ang dami, habang nagsasalita si Sara Duterte, dumadami yung kanyang kaaway. Noong mga panahong yan. At hanggang ngayon, na isang araw, may hirit na naman. Kahapon ba yon? Hindi daw siya ang dahilan ng pagkakagulong ang gulo sa politika. Ay kanino? Saan ang galing? Kayo ang maiingay. Tinatanong ka lang sa pera kung saan mo dinala. Nagwawala na kayo. Tapos ngayon may gulo na, sasabihin mo, hindi sa akin nag-umpisa yan. Ang dali naman yung maghugas ng kamay. Ay, ang mga Pilipino, hindi naman bobo. Matatalino ang mga viewers. Matatalino ang mga Pilipino. Alam nila kung sino nagsasabi ng totoo at kung ano ang pinag-umpisahan nito. Tapos sasabihin nyo, hindi sa inyo nanggaling ang gulo. Kayo yung from day one, wala kayong ginawa kung hindi bumatikos ng bumatikos. Wala kayong nakitang positibo sa gobyernong ito. Sinabihan pa nyo ng mga below the belt. Minura-mura nyo, pagkatapos pinagbantaan pa ninyo yung buhay, tapos ngayon wala kayong alam? Wow! Kaya lalo kayong paliit ng paliit, kasi ang matitino, hindi sasama sa mga nagsisinungaling. Ang katotohanan ay naglulumiyad na kayo ang may problema, hindi ang mamamayang Pilipino. Si Dines, ito muna, Osorio, meron mo ng report. Tingnan natin report ating partner dito sa PTV. May mga bidahang lugar daw sa ilang probinsya. Kasi may masamang panahon, lalo na sa Quezon Province ata, kung saan-saan. Ano itong, ano ang dahilan nito at ano itong balitang ito? Narito ang live report. Yes, Mike, maulan ang iba't ibang bahagi ng bansa, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa epekto ng tatlong weather systems. Wala pang bagyo pero kaliwat kanan ng pagbaha sa ilang mga lugar ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line, intertropical convergence zone at hanging amihan. Shear line ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Region 2 gaya ng Isabela, Quirino at Aurora. Malamig na hanging amihan naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera. Ayon kay Juan Paulo Pamintuan, hydrologist at weather specialist ng Pag-asa, ang shear line ay pagsasalubong ng hangin. Meron tayong amihan na nanggagaling sa northeast at merong easterlies na nanggagaling sa east. So kapag nagkakabanggaan ang dalawang hangin na yon, gumagawa sila ng hangin ng ulap na nagdadala ng thunderstorm na nagpapabaha, lalo na sa gawing eastern side, tulad ng Bicol, Eastern Visayas at sa may northeastern Mindanao. Sa Sorsogon, umabot hanggang leeg ang taas ng baha na nagresulta sa paglilikas ng mga residente. Ang mga lugar tulad ng Del Gallego, Camarines Sur at Catanduanes ay nakakaranas din ng pagbaha dulot ng patuloy na ulan, kaya't ang mga residente sa mga mabababang lugar ay kailangang mag-ingat. Sa Sarangani Province, isang paaralan ang binaha at inaasahan din ang pagtaas ng mga alon at peligro ng pagbaha. Sa Camarines Norte naman, nasa 553 pamilya o kabuuang 1,305 na mga individual ang nilikas sa 19 na evacuation center sa lalawigan at patuloy ang mga paghahanda para sa mga posibleng panganib ng pagbaha at landslide. Ayon muli kay Juan Paulo Pamintuan na hydrologist ng Pag-asa, tulad nung nangyari noong mga nakaraang araw na more than 24 hours tumatagal ang kaulapan
Sa ibabaw ng northeastern area, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan dahil steady lang ang shearline doon sa lugar na yon. Samantala, ang Ilocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay nakakaranas ng cloudy skies at mga isolated light rains dulot ng northeast monsoon, habang sa ilang mga lugar ng Mindanao, inaasahan ang mga localized thunderstorms na magdudulot ng mga isolated rain showers at posibleng mga flash floods. Nagdudulot naman ng mga katamtaman hanggang malalakas na alon sa silangang bahagi ng Luzon na medyo mapanganib sa mga mangingisda at sa mga sasakyang pandagat. At sa Eastern Luzon, ang mga alon ay maaaring umabot ng 2.1 hanggang 3.4 metro, kaya pinapayuhan ang mga magpapalaot na mag-ingat. Para naman sa mga walang pasok na maapektuhang lugar, suspendido ang klase sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan sa Albay, sa Camarines Norte, sa bayan ng Castilla sa Sorsogon, sa bayan ng Santa Cruz sa Marinduque, sa bayan ng Balete sa Aklan at bayan ng Boljoon sa Cebu. Mula naman preschool hanggang senior high school ang suspension ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Atimonan sa Quezon at sa lungsod ng Sorsogon sa Sorsogon. Paalala ng Pag-asa, paghahanda pa rin ang importante para sa lahat ng lugar kung sakaling masustain ng shearline ang lakas nito, at sa Southern Luzon at Cagayan Valley naman magpapaulan. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Mike. Ang lawak ng mga biglang binaha, ano? Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo nag-iisa. Isang araw ba nakita niyo yung baha sa Malaysia? Kakaiba rin. Nagulit din mga Malaysiano, bakit isang galing yung napakaraming tubig? Hindi na ho talaga normal. Yan ay siguro talaga yung climate change. Kahit saan lugar, sa Amerika, sa Europe, sa Middle East, sa China, kung saan sa mga bansa. Yun na nga, hindi lang Pilipinas. Kaya huwag kayong yung iba kasi pati yung nangyayari sa panahon, sinisisi sa Pangulo eh. Wala na kayong ginawa kundi puro paninisya. Akala nyo, napakagagaling nyo. Hindi po. Ang climate change ay problema sa buong mundo. Wala nang imposible sa kalamidad. Kaya ho, yan ang nangyayari. Lalo pat tayo po ay talagang isa sa mga laging biktima niyan dahil meron tayong average na typhoon, at least 20 typhoon every year. Iba pa yung mga ganyang kakaibang sitwasyon. Ayan, para maintindihan ninyo. O yung mga kababayan natin sa Malaysia na binabanggit ko na isang araw, hindi biro bigla kayong binaha, ingat po kayo. Wala nang lugar sa mundo na masasabi nating hindi binabaha, biglang nagkakaroon ng ganyan. Nako, ito na, sandali. Yung constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines ay ating makakasama ngayong umaga dahil ito po ay isa na rin sa mga suki ko ng araw pa, kahit nandun pa ako sa kabilang istasyon, ay ating nakakaugnay na. Si Attorney Domingo Cayosa ang ating pakinggan ngayong umaga. Attorney, si Mike Abi po ito sa PTV4, IBC 13 at Radyo Pilipinas at siyempre sa social media. Attorney, good morning po. Good morning, Mike. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyo. Ay, salamat po at yung boses nyo ngayon ay okay na. Anyway, Attorney, ganito, dahil kayo dating IBP, President, unahin ko lang ho na sandali itong issue tungkol sa impeachment. Pwede bang pakipaliwanag po ninyo para for education ng mga viewers natin, gaano ba kahalaga at ano ba ang nagiging papel ng IBP sa mga nagpipetisyon o pinipetisyon for disbarment before Supreme Court? Attorney. Karamihan ho ng mga complaints for disbarment or unethical conduct ng mga abogado, ang nag-iimbestiga ho dyan yung Integrated Bar of the Philippines. Pwede rin ho naman pailan-ilan yung Supreme Court na mismo. Pero karamihan ho pinapadala ng Supreme Court sa IBP para mag-imbestiga. So yung mga national officers po ng IBP, yung Board of Governors, sila ang tatanggap ng report ng Commissioner on Bar Discipline. Sila ho mag-imbestiga, pagkikinggan magkabilang panig, at sila magre-recommenda sa IBP Board of Governors kung guilty or not guilty at ano yung maaaring ipaparusa. At yung decision naman ng IBP, forward sa Supreme Court. Ganun ho ang proseso. So, ibig sabihin nito, ang nagiging isa sa mga nagiging basihan ng ating Korte Suprema ay base sa investigasyon at recommendation ng IBP. Attorney. Tama ho. Pwede Okay. rin hong diretso ang Supreme Court na mag-iimbestiga pero pailan-ilan yan kasi nga
halos wala silang tauhan para gawin yan. At sa dami ho ng kaso, hindi nga nila matapos-tapos din yung mga kaso sa kanila. Ito, administrative matter, under the rules, pwedeng sa the IBP Board of Governors na lang. Kasi meron ho kaming 150 commissioners and bar discipline. Piling-pili ho mga yan, silang nakikinig sa magkabilang panig. Abay, pasintabi na sa mga abogado at sa IBP, hindi lang pala pwedeng, kasi iba sinisisi, mabagal ang Supreme Court, ganito-ganito ang Supreme Court, pagdating sa disbarment issue, hindi naman pala exclusive or hindi pala ang Supreme Court lang ang bumabalangkas nito. Dumadaan pala sa inyo at kayo nagre-rekomenda. So, pakinalang siguro dapat bilis-bilisan din ng IBP ang mga recommendation at aksyon para naman hindi nasisisi ang Korte Suprema. Mawalang galang na po, Attorney. Tama ho, yan ho ang panawagan ko Good. nung ako'y nakaupo na National President. Talagang binilisan namin. Sa katunayan nga ho, at least about 60 cases ang nadedesisyon na namin every month. So, kasi hindi ho naman ito yung full-blown na hearing eh. Summary lang ito. Okay. Basta marinig lang ang panig ng magkabilang side, malinaw ho naman usually yung mga facts. So, mabilisan lang ho ito. Hindi ho ito kagaya nung dumadaan sa mga hukuman at may appeal-appeal pa. Okay. At sa ibang issue pa, Attorney, alam naman natin, may debate ngayon. Ang mga ekspertong abogado at mga sibilyan. Ang pinapalabas nila, hindi daw pwedeng kasuhan, meron daw immunity ang Vice President, hindi daw pwedeng kasuhan ng NBI, lalo doon sa issue ng kanyang pagbabanta. Attorney, paki-clarify po nga nito bilang constitutional law expert at bilang former IBP President. May immunity ba o wala ang pangalawang Pangulo? Wala ko siyang immunity. Okay. Yung presidente, kaya lang yan, hindi ko naman sa immunity, ilinaw din natin, no? Ang presidente, hindi mo na nagpo-progress yung kaso laban sa kanya, civil, criminal, o anumang klaseng kaso, habang siya'y nakaupong presidente. Kasi ang purpose lang yan, ang wisdom dyan is, dahil presidente siya, commander-in-chief, chief executive ng buong gobyerno, kinakailangan 100% focus sa trabaho. Kasi kung papayagan mong lahat magkaso sa kanya, wala na siyang maatupag kundi sumagot sa mga kaso. Yan lang ang practical reason and legal reason. Yung presidente, wala ho sa konstitusyon, wala din ho sa jurisprudence na meron din siyang immunity kasi hindi ho naman siya yung commander-in-chief, hindi naman siya yung chief executive. Kumbaga, spare tire lang naman siya eh. So wala po yung ganyong immunity. Hindi natin malaman kung saan nanggagaling yung opinion ng iba. Pero we respect it, but we disagree with it kasi nga wala ko naman sa batas, wala sa konstitusyon, at walang jurisprudence tungkol dyan. At dahil dyan, Attorney, tutumbukin ko na, dahil direct to the point tayo rito, kaya dito sa Mike Abby Live. Ito pong pagbabanta sa bidyong inilabas ni Vice President, siya ba ay pwede ng kasuhan dito? Ito ba ay pwedeng maging ground, pati yung kanyang pagmumura, dalawang iso, pwede siyang kasuhan ng gobyerno o pwede siyang madisbar dahil dito sa kanyang ginawang ito, Attorney? Unahin natin yung disbarment. Okay. Kasi mas simple ito. Hindi naman criminal case. It's not proof beyond reasonable doubt. Pagdisiplina lang yan sa lawyer. Evidence lang. Oo. So malinaw ho kasi ang aming canons of professional responsibility and accountability. Yes. Dating ethics canons yan. May bago ngayon. Yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Malinaw doon. Officer of the court kayo. Officer of the court, di ba? Officer of Yes. the court kami. At obligasyon ng bawat abogado na sumunod sa batas. Correct. At i-promote yung rule of law, due process. Hindi ho yung ikaw mismo ang magsasabi Lalabag sa batas. na isa-shortcut yung batas. Yes. Kaya halimbawa, kung nanganganib ka, feeling mo may threat sa iyo, tapos ang gagawin mo, mangontrata para papatay ng 3 tao, malinaw, hindi ho yan pagsunod ng batas. Hindi naman yun yung legal na remedy dun sa naagrabyado kung meron mang threat, di ba? Pangalawa, yan ho yung tinatawag na fidelity to the rule of law and the law and the Constitution. Pangalawa, meron din hong obligasyon ang mga abogado na to conduct ourselves in a proper manner. Bawal po sa amin yung magmumura at gumamit ng intemperate or foul language. Meron na hong marami na
ang mga abogado na naparusahan, na-suspend at yung iba na-disbar Yes, dahil na-disbar nga na. sa Correct. masasamang pananalita. Pangatlo, meron din hong specific provision dito sa bagong Code of Professional Responsibility and Accountability ng isang abogado. Huwag kang magpaparatang o magpaparatang laban sa ibang abogado kung hindi malinaw ayun, oh. yung So, dami palang factual violation. and legal basis. Dito ho kasi, kasama dun sa pananalita niya, yung kanyang press conference, na inaakusahan yung First Lady na siya daw ang pasimuno o siya may kinalaman din dito sa pamimigay ng mga suhol o mga envelope sa mga Ay, abogado, opisyal ng gobyerno. abogado rin po yung inaakusahan. Di ba? Correct. So, yun ho, maaari din siyang Naku, managot dami under palang that violation very pwedeng mangyari, particular provision. So, tatlo-tatlo ho kasi yung sa tingin natin, base lang ho dun sa binigkas niya, yung ginawa niya, na maaari mananagot. Meron na Ayun. nga hong nag-file ng kaso sa Okay. kanya. So doon sa ginagawa ng NBI na investigasyon, although meron ng sinupwena na pero hindi naman dumating. So sa tingin po ninyo, ayaw naman natin pangunahin ng NBI, merong ground silang nakikita or basihan para talaga ipus or itulak itong investigasyon at sa tingin ninyo merong mabigat na kaso o mabigat ng ebidensya pagbabasihan para kasuhan, attorney? Well, meron ho, hindi ho naman gawa-gawa lang ng NBI o mga law enforcement, kapulisan. Kasi nga ho, very public yung pananalita niya, di ba? At siya na mismo nagsabi, hindi ito biro, seryoso ito. At nagtitiwala naman tayo, abogado, alam niya yung kanyang ginagawa. Malinaw naman yung kanyang hindi naman aksidenta o kaya accident o kaya Authentic daw eh. advertent yun. Hindi, press conference eh. Oh, So, malinaw, authentic diba? daw yung video, attorney. Ibig sabihin talagang siya, at saka hindi fake naman yan, niya hindi dinideny AI. yun eh. Hindi fake yung ginawa. Totoo. At saka hindi naman niya dinideny. So, hindi Yes, natin ma-blame yes, ang gobyerno. May malinaw na basehan. Public, clear, freely given, intelligently given. So, siyempre, iimbestigahan ka kasi nga, yung sabihin mo, nakontrata ako, pag may nangyari sa akin, nakontrata akong papatay yung tatlong, at pumayag na yung kausap ko, papatay yung tatlong ito, malinaw ho yan na that is a Tawag nga nila, attorney, active threat, active, buhay na pagbabanta. Hindi lang ho, kasi kung titignan natin, ang ginagamit ngayon ng NBI, di ba, subpina nila is yung possible violation of the Anti-Terrorism Law of 2022. Yes, Kung anti-terror titignan law. ho natin yon, malinaw ho kasi sa provision ng batas na yan, na even the conspiracy or even planning to commit any act that will cause damage or injury to a person or to a group or person that may create fear among the community or a segment of the community or to influence government to a certain action, saklaw ho kasi yan dun sa napaka-broad na anti-terrorism law na ginawa nung panahon ni Presidente Duterte. Oo, yung anti-terror law, Duterte administration yan, di ba? Ngayon, dahil yan yung existing na batas, Dapat sampulan. di gagamitin nila laban sa kanya. Ganun ho ang sitwasyon ngayon. Na mukhang nakaligtaan nilang i-consider Yes, ito. yes. Mukhang ang tinitignan lang nila yung grave threats o kaya yung attempted murder sa revised penal code na may mga elemento na baka kulang, mas madali at mas broad ho kasi itong anti-terrorism law. Kaya siguro, siya pinapasagot o kaya investigan tungkol dito. Pero attorney, hindi naman sa nagmamagaling tayo, attorney, di ba yung anti-terror law, napakabigat niyan, mayroong provision yung anti-terror law na ang isang suspect pinagdududahan na nagpapabagsak ng gobyerno sa anumang pamamaraan at sila nakikitang may basihan, pwede na silang imbitahan, pwede na silang isailalim sa interrogation at investigation under anti-terror law, 24 days ang interrogation. Di ba, attorney? Tama ba? Yan ho yung, itong anti-terror, ilinaw lang na, Mike, hindi naman kinakailangan ang pakay mo dito, pabagsakin ang gobyerno eh. Aha. Takot-takutin mo lang ang Ayan, gobyerno, nakita mo, kaya mas yung matindi isang pala, no? segment ng society o tao. At iyong sinasabi, Para palang may VIP pananakit. treatment dito, Pwede na hong
kung titignan natin, pasok dun sa mga very broad provisions. Pangalawa, hindi ho interrogation. Meron ho kasi once na designated ho na terrorist ka ng Anti-Terrorism Yes. Council, pwede ho kasing maaresto ka. Kasi merong At, anti-terror council. Dapat gumagalaw yung anti-terror yung council, attorney, di ba? Opo. Wala, meron naman tahimik yung council. Dapat sila ang mag-lead para gumalaw ang law enforcement agency. Pasintabi na. Meron naman yan. Siguro, Pero hinihintay wala muna nila ang resulta ng investigasyon ng NBI. At kung ikaw na-designate, pwede kang maaresto at pwede kang ikulong beyond the reglementary period sa revised penal code. Yes, Yung nabanggit yes, nga yes, ninyo ganun na po 20 days. Oo. Ito pa mas mabigat din. Habang ikaw ay na-designate na hindi ka pa nalilitis, hindi ka pa nakundig, pwedeng i-freeze ng AMLA ang iyong mga bank accounts dito at sa iba't ibang bansa ng yung Juan. AMLA. Pangalawa, pwede rin i-check nila yan. Pwede na, meron na silang karapatan o kaya Marami poder talagang pwedeng na gawin. i-check yung mga bank accounts so at i-freeze ito. Meron din ho yung travel ban, yung limitation on your right to travel. So ito ho yung mga mabibigat na epekto Matindi. pag ikaw na-designate o nakasuhan sa anti-terrorism law. Okay. Attorney, ako, marami kami natutunan sa inyo at sana sa susunod na mga pagkakataon, actually, meron pa akong gustong itanong pero baka masyadong maabala namin kayo. Sa susunod na pagkakataon na lang siguro. Attorney, salamat po sa oras. Malaking tulong katulad nyo sa kaalaman ng taong bayan tungkol dito sa mga nangyayari. Good morning, sir, at salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Maraming salamat. Magandang umaga po. Kaibigan sa si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating Integrated Bar of the Philippines President. Ayan, matindi. Alam niyo yung gusto ko sanang itanong pero medyo baka masyadong mapahaba na, mag-overtime naman tayo. Baka tayo masingil dito pagka nag-overtime. Gusto kong itanong, yung sinabi ni, grabe yung sinabi ni Ombudsman Samuel Martires, shut up! Sinabi niya, pinatitigil niya at pinatatahimik niya yung DOJ at saka NBI. Yun ang mabigat. Isipin mo, law enforcement agency, sabi niya, set up, kami ang dapat mag-imbestiga dyan. Wow, kala mo no, wala silang ginagawa. Ang dami-daming trabaho sa ombudsman. Hindi nga, ang dami-daming nakapending na kaso. Ombudsman, yan na lang asikasuhin mo, huwag kang sumali rito. Although meron kang karapatan. Pero sa magpaging practical lang, hindi naman nakikialam, mag-concentrate ka na lang doon sa ibang anti-graft corruption, anti-graft issue na nakapending dyan sa office mo. Ang dami. Huwag ka nang sumali dito. Tapos shut up daw yung Department of Justice. Grabe ka naman, sir, kaya tuloy, nasilip. Isa ka ba galing? Ayun pala, si Digong Duterte ang nag-appoint siya iyon noong last July 2018. Sa may utang na loob ka, sir. Merry Christmas, sir. Nasilip tuloy, maka-Duterte ka. Ganon, ang lupit niyan. Talagang ang panahon at mga balita. Nagkawindang-windang talaga at hindi natin inaral ang mga dahilan at mga pinanguhugutan, maniniwala tayo. Pero dito, sa Mike Abby Live, ay hindi po pwedeng makalusot yan. Aalamin natin ang background at pinanguhugutan nyo. Yun ang aking observation. Baka may utang na loob ka kasi na-appoint ka dyan, kaya ganyan gusto mong patahimikin yung ibang law enforcement agency. Ano ito? Sabi niya, walang pwedeng makapigil sa akin, kahit ang presidente, kasi kami, ombudsman, o gano'n. Ay di, ipakulong mo yung maraming korap nung araw pa. Huwag mo nang pinakaalaman itong ibang ginagawa kasi nagkakakulay, sir. Ombudsman, Merry Christmas po, mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Tuloy ang ating mga balita. Okay, Department of Budget and Management, inaproban daw po ang 18 Mabuti na't malinaw po yung paningin natin. 1 bilyong pondo ng Department of Public Works and Highway para ho sa implementation ng mga disaster-related infrastructure project. Diba? Ayan, okay. Inilabas daw ang pondo matapos aprobahan ng DBM Secretary Amina. Si Amina. Naging Amihan tuloy. Sorry po, ma'am. Amina. Mukhang nangangailangan ng bonus itong mga ito. Amina. Ayan. Pangandaman. Noon daw pong November 27 pa nilabas. Ang kahilingan daw po ng DBWS para sa Special Allotment Release Order. Ayan, SARO. Ayan, alam ng mga politiko yung SARO. Sinabi ng DBM na magiging valid ang SARO para sa obligasyon hanggang December 31 ng 2025. Aba, ang tagal pala, hanggang isang taon. Binanggit din po ni Pangandaman na ang kahalagahan, ayan, importante, na pagbibigay daw ho sa DPWS ng mga, kinakailangang pondo upang mapaigting
ang mga pagsisikap nito sa rehabilitation at pagpapanumbalik, pagmamabali daw po na upang gawing efficient at more resilient daw ang mga infrastruktura. Sarap basahin, parang totoo, ano? O, DPWS, tumigil kayo sa pangungumisyon, ha? Makonsensya kayo. Kala nyo, hindi namin alam, marami pa rin ang konsumisado dyan. Marami pa rin dyan commissioner. 10%, 20%, akala nyo, hindi namin alam. Meron pa rin ganun. Lalo sa mga level sa region, probinsya, hindi pa ho tapos yan. Baka akala nyo, tapos na. Hindi, tumigil na kayo. Magbago na kayo. Merry Christmas po sa inyo. Sana'y mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Good news muna tayo. Panalo daw ang PTV News Tonight. Ganon? Anong panalo? Sa inyong at saka pambansang telebisyon sa 2019 ASEAN TV Awards. Oy, congratulations. Award sila. Sama kami dyan. Bilang best news program daw ho na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Aba, Indonesia pa pala ito. Ang pinakamalaking entertainment daw po, content daw po, ang Broadcast Awards sa Asia Pacific. Congratulations po sa lahat ng bumubuo ng PTV News Tonight. Ayan, salamat po. Ayan. Maraming award, parang isang araw, meron ding award para naman sa buong istasyon. Ganon. O, sige. Para po sa inyo, kaya nga People's Television ito Television ng bayan. Ayan. Sana po nakadagdag kami ng inyong kaalaman. Huwag maging sarado ang kaisipan, maging bukas lang. Kasi pag sarado yan, hindi papasok ang katotohanan at puro kasinungalingan ang inyong matututunan. Kaya maging open po tayo. Ayan. Merry Christmas muli dahil December na. Samantala, ito na. 23 days na lang. Pasko na. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo ulit bukas. Siyempre dito po sa PTV4, sa pakinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13 at Facebook page, Mike Abel Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.